ito po yung negative thinking, the enemy of success. Yung pong negatibo na pag-iisip ay maaring ito ay siyang hadlang sa ating pagtatagumpay. Sino sa inyo ang ayaw magtagumpay sa buhay? Wala pa akong nakitang tao na ayaw niyang magtagumpay sa buhay. Lahat ay gusto niyang magtagumpay. Kanya lamang po ay mayroon laging katanungan sa ating kaisipan kung bakit napakaraming mga tao ang hindi matagumpay. Katunayan ay napakaraming mga tao na walang katagumpayan. Punong-puno ang kabiguan sa kanilang buhay. Isa po sa dahilan na ito pong sinasabing negative thinking. Yung pong ating kaisipan ay puno ng mga negatibong kaisipan. Na kaya ito po ay nagsisilbing siyang kaaway ng ating pangarap na magtagumpay. Hadlang, balakid sa ating mga hangarin na magaganda upang ang mga pangarap natin ay matamo. Kaya kapag ang kaisipan po natin ay punong-puno nitong negatibong kaisipan, kagaya po ng kaisipan ng kasinungalingan. Karaniwan lang, mga tao ay punong-puno ang kasinungalingan ng kanilang kaisipan. Lalo't-lalo na yung kasinungalingan na deliberate. Talagang sinadya ang kasinungalingan na kinatha sa ating kaisipan. Bago pa man itong sabihin, ay kinathanan natin sa ating kaisipan. Mga palsong mga kaisipan na ang layunin ay mandaya, manlinlang, magsamantala sa kapwa. Alam ba ninyo na hindi nagbubunga ito ng maganda? Akala natin na magiging kasangkapan natin ang kasinungalingan upang magtagumpay, pero hindi po yan isang katotohanan. Ang kasinungalingan ay hadlang sa pagtatagumpay sapagkat may prinsipyo sa buhay na kapag masama yung ating itinatanim, masama rin yung ating aanihin. Maaring sa isang pagkakataon ay nagbunga ng maganda pero sa kalaunan ay masama ang binubunga ng mga masasamang mga gawain o masasamang mga kaisipan. Isa pa rin po sa negative thinking ay yung pong makasalanan na pag-iisip. Yung ating pagkainggit sa kapwa ay hindi po maganda dahil parang sinasabi natin sa Diyos na meron siyang itinatangi sa atin, meron siyang paborito sa atin. O kaya yung mga masasamang intensyon natin na manlinlang ng tao, mandaya ng tao, magsamantala ng tao. Nakahantong po sa mga pagkukunwari na meron na tayong mga intensyon sa ating kaisipan na magkunwari para lamang makapaglinlang sa tao. Hindi po kaparaanan ito ng katagumpayan. Kahit na yung mga masasamang mga kaisipan po natin na pinababayaan lang natin na ito po ay dumihan ang ating kaisipan, na mapulot yung ating kaisipan ng mga masasama, immoral, malalaswa. Akala natin ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa atin. Pero alam po ninyo, kapag ang kaisipan ay nadumihan, ay hindi po matiwasay ang kanyang mga iniisip, lalo't-lalo na sa ating pong mga pagplaplano, sa ating paglalatag ng ating mga magagandang mga pangarap sa buhay. O dili kaya yung sinasabing harmful thoughts, mapanirang mga kaisipan. Itong kaisipan na ito na gustong manira sa kapwa, gustong manira sa reputasyon ng kapwa. To the point na nagpa-fabricate ng mga kaisipan para lamang pong sirain ang reputasyon, ang karangalan ng ibang tao. Masama po yun. Na ating pong hilain ng tao para lamang po tayo maiangat sa akala natin ay magtagumpay po tayo. Pero ito po ay hadlang ng tagumpay. Isa pa po sa mga kaisipan na negative thoughts which are hindrances to our success are ugly thoughts. Na sa isang eksena ng buhay ay yung nakikita lagi natin ay yung kapangitan, yung kasamaan. Ang nakikita natin in the midst of abundance, we see lack. When there is sufficiency, we see deficiency. Yung kakulangan ang nakikita natin sa kasapatan. O dili kaya, problema ang nakikita natin sa bawat oportunidad. O yung kagipitan sa bawat responsibilidad. Na mayroon pong nakalaan na katagumpayan, ang nakikita natin ay katalunan. Ito po yung sinasabing pessimistic mind. Negative mind. Na wala na siyang nakikita kundi yung mga masasama sa isang magandang oportunidad. Nangyayari po ito. Karaniwan lang ay meron po tayong tagla-taglay at tangan-tangan ng mga obsolete thoughts, mga traditional thoughts na sa ating modernong kapanahunan ay wala na pong kakwenta-kwenta itong mga kaisipan na ito na kailangan na ito ay burahin na natin. Kung dili kaya yung mga kaisipan sa nakaraan na nagdulot ng hinanakit sa ating karamdaman. All these negative thoughts must be erased in our minds. Na kagaya sa pagbura po natin yung mga messages sa ating cellphone, ay ganun din, naburahin na natin itong ating negative thoughts na ito. Kung gusto nating magtagumpay sa buhay because they are hindrances. They are enemies of success. Na kailangan may gagawin natin ito. Mayroon pong kasaysayan sa banal na kasulatan tungkol po sa
mga iba't ibang tao na ganito nga yung kanilang eksperyensya, why some failed and why some experience success. At matutunghayan natin ito sa Numbers chapter 13, verse 30. Ito namang 10 espiang ito. Nakasakasama ni na Caleb at Joshua, iba naman yung kanilang pananaw. They have negative thinking of what they have seen in the land of promise when they went there as spies. Nakita nila ay yung negatibo na eksena doon po sa promised land. At ganito ang sabi nila, ang nakita namin ay mga higante at napakalaki nila. Ang masamang sinabi nila ay para kaming tipaklong sa kanilang mga paningin na hindi natin kaya itong mga higanting ito. That's what they thought. Iba yung kanilang mga sinabi sa kanilang labi because of their negative minds. At alam natin na si Joshua at si Caleb lamang po ang nakarating doon sa lupa ng pangako. Among those who are 20 years old and above, na umalis po sa Ehipto, at itong 10 espiya ay namatay na po sila sa ilang. They died in the wilderness because of their negative thinking, which means to say, they were unsuccessful in their pursuit to go into the promised land, while Caleb and Joshua were able to reach the promised land. Kaya dito po ay makikita po natin ang katotohanan na kapag positibo po yung ating kaisipan, ay matamo po natin ang ating mga magagandang mga mithiin at layunin sa buhay. Kapag negatibo naman yung ating mga pag-iisip ay hindi natin natatamo ang ating pong magagandang mga hangarin, magagandang mithiin sa buhay. Dahil yung pong katagumpayan na sinasabi ay yung pong katuparan ng lahat ng ating mga hinahangad na matamo. Success happens when we reach our goals and our aspirations. Yung pong mga hinahangad natin na mangyari sa ating buhay, no matter how grand and great they are, kapag ito'y nangyari sa ating buhay, masasabi natin tagumpay ito. Based on the definition according to the world. Yun po yung siyang naunawaan natin tungkol sa tagumpay na kapag natamo lahat ng ating magandang pangarap, yun po yung tagumpay na sinasabi. At sa pagtamo natin ng mga goals natin and aspiration, ay kailangan po yung sinasabing pagplaplano at paglatag ng mga sistema at mga estratehiya. At dito na po ay gagamitin po natin ang ating kaisipan kung paano na mangyayari ang ating pong hinahangad na matamo sa buhay natin. Kailangan na po yung ating pong mga magagandang ideya, magagandang mga kaisipan para sa ganun ay makapagtagumpay po tayo sa ating mga hinahangad. At kapag yung namang kaisipan natin ay negative, ay agad-agad ay sasabihin ng ating kaisipan ay hindi natin kaya ito. Kagaya po nitong mga 10 espiya, agad-agad sinabi po nila ay hindi natin kaya. Kayong tao na sasabihin niya na hindi ko kaya itong aking mga aspirasyon, mga pangarap ay wala na, hindi na makasulong at bigo na sa puntong yaon sa pamagitan pa lamang po ng kanyang negatibong kaisipan. Subalit yung tao na positibo yung kanyang isip na bagamat nakakita siya ng malaking hamon sa kanyang buhay, maaring hindi niya kaya at sasabihin niya ay, kaya ko to kapag kasama ko ang Diyos. Ganon po sina Joshua at Caleb, and they were able to reach the promised land because of their positive thinking. Kaya kailangan mga kapatid na yung pong negatibong kaisipan po natin ay burahin po natin sa ating mga isip. Kaya ang gagawin po natin ay lumapit po tayo sa ating life's turning point. Ang ating Diyos na siyang lumikha sa atin sa sinapupunan ng ating ina na meron siyang magandang plano at layunin sa ating buhay. At yung plano at layunin na ito ay para po sa isang magandang kinabukasan at matagumpay na pamumuhay. At hindi lang yan, na balang araw kapag tayo po ay umalis dito sa mundo ay babalik tayo sa Kanya at makapiling natin siya sa kalangitan. And He will welcome us because we have done His will, His plans and purposes in this life. Na kaya siya ang ating pong lapitan kung ang katagumpayan ang pag-uusapan. Because He can help us out sa ating pong pag-iisip. Na kapag kasama natin ang Diyos ay nandyan po yung kanyang proteksyon, yung kanyang patnubay, nandyan yung kanyang biyaya na sapat-sapat upang tayo po'y matulungan sa ating hangarin na makapagtagumpay sa buhay. Patnubayan po tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo kapag maganda yung ating personal na relasyon sa Kanya. Tanggapin siya sa ating mga puso. Gawin natin siyang ating Panginoon, ating tagapagligtas, ating kaibigan. Just simple as receiving in our hearts the Lord Jesus Christ and the Spirit of the living God will come to reside in our hearts. Tingnan po natin yung kanyang payo sa Filipos, Kapitulo 4, talatang 6 hanggang sa talatang 8. Sabi po dito ay, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Jesus Christ. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble,
whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Yun po ang payo ng salita ng Diyos. Na hindi po tayo mag-aala-ala sa ating mga kaisipan. Kahit na anumang mga sitwasyon na mahihirap na iyong kinakaharap ngayon. Kahit na meron kang naranasan na hindi maganda ngayon. Kailangan pag-ingatan yung ating kaisipan. Ang sabi dito, na be anxious for nothing. Huwag kayong mag-aala-ala, huwag maaburido, don't worry, don't fear. Kundi, ang sabi niya dito, by prayer and supplication, yun po yung pagkakataon na dumulog po tayo sa Diyos, manalangin po tayo. Ipresenta po natin yung ating pong mga petisyon, sabi ng Diyos, na mayroong pasasalamat sa ating puso. Na mayroon po tayong katiyakan na pinakinggan tayo dahil kasama nga natin ang Diyos at siya'y nagbibigay ng kapayapaan, sabi ng salita ng Diyos, kapayapaan sa ating mga puso na kailangan natin, mga kapatid at kaibigan, sa ating pong paglalatag ng ating magagandang plano at layunin, sa pagtamo ng ating mga inspirasyon, aspirasyon, at sa pagtamo ng ating mga hangarin sa buhay, ang isang matiwasay na kaisipan ay nagbubunga ng magagandang mga ideya at konsepto para po sa ating pagtamo ng ating mga minimithing mga pangarap na nagbubunsod sa pagtatagumpay ng ating buhay.